Hello everyone, welcome back to our channel, and for today's video, pag-uusapan naman natin ang lesson 2 ng Composing Professional Correspondence ng Reading and Writing Skills. So, lesson 2, what's in? In the previous lesson, in-introduce daw kayo kung paano magsulat ng isang example ng professional correspondence gaya ng resume. So, in addition dito, having a knowledge of the other forms of professional correspondence such as writing business letters will give you better opportunities in the future which will be beneficial to you as incoming college students or prospect job applicants. So actually, kailangan yung matutunan kung paano magsulat ng hindi lang ng isang resume, kundi pati na rin ng isang application letter. So ang ituturo ng lesson 2 sa atin ngayon ay kung paano magsulat ng isang magandang application letter. What's new? Answer the given questions to help you prepare a draft of your application letter. Write your answers on a separate sheet of paper. So number 1, why am I writing a letter? So bakit ka daw ba magsusulat ng letter? Is it for college admission or for job application? So kung gusto nyo mag-enroll sa college in the future, ang sagot dito is I'm writing a letter for college admission. Pag job application naman, ganun pa rin. Answer kayo gamit ng complete sentence. Sabihin nyo, I am writing a letter for job application. Number 2, who will receive my letter? So, sino ba yung tatanggap? Pag maliliit na kampanya lang kasi or mga workplace, yung tatanggap niyan mismo yung may-ari o yung owner. Pwede mong ilagay rin president or CEO, mga malalaking kampanya. Pero, kung sobrang laki na ng company, sasubmit mo yan sa Human Resource Department gaya ng isang call center company. So, meron silang mga iba't ibang department. Isa sa mga department na nagmamanage ng mga personnel ay ang Human Resource Department. Kung sa school naman, a-address mo siya sa registrar. Which format will I use in writing my letter? So, actually, yung common na ginagamit na format sa pagsusulat ng mga business letter gaya ng application letter ay yung tinatawag na block format. So, mamaya i-discuss natin kung ano yung tatlo. Number 4, what is my purpose for writing a letter? So, kung college admission ka, ang purpose mo to be one of their student or to be one of the students in their prestigious university or to be one of the employees in their prestigious company, mga ganon. Number 5, how does my background make me a great candidate to consider? Siyempre, importante yung background mo as an applicant, no? Kasi, kunwari, pag mag-a-apply ka sa college, siyempre, dapat nakalagay doon kung ano yung background mo na related sa kursong papasukan mo. Importante rin kasi para sa mga ibang university o college na malaman kung ano ba yung meron sa'yo, bakit kanila dapat ipasok sa ganitong klaseng kurso. So, pag sa trabaho naman, ano ba yung mga skills mo? Ano ba yung natapos mo? Ano ba yung meron ka? Bakit kanila kukunin at gawin nilang isa sa kanilang mga members ng kanilang company? Kasi pag mag-a-apply ka kasi, ibebenta mo yung sarili mo. Kaya kung kunwari, lagay natin sa mga object, diba? Ano bang meron dyan? Ba't ko bibilin yan? Diba? Maganda ba yan? Useful ba yan? So, ganun na rin yung nangyayari kapag nag-a-apply tayo. Tinitingnan nung employer or prospective employer na kung ano ba yung meron sa atin, ba't nila tayo tatanggapin. So, ganun yung nangyayari. Kaya, kailangan, importante yung, or maganda yung background mo. What I mean to say is that, suitable or inline yung background mo sa papasukan mong kurso or trabaho. Number 6, how could I ensure that I would be considered or admitted? Ito, pag mag-a-apply ka kasi, syempre meron kang resume or meron kang application letter. So, para ka ma-consider, dapat nakalagay doon ang mga highlighted skills mo at background mo. Sa application letter kasi hindi mo naman talaga ilalagay lahat
ng kung anong meron ka at lahat ng mga experience mo o background mo. So, yung pinaka-importante lang yung ilalagay mo, yung pinaka-kailangan nila yung ilalagay mo. So, kapag nakita nila yon, of course, isa ka sa mako-consider para maging estudyante ka sa school or maging empleyado ka nila. Isa pang way para ikaw makonsider is that maganda yung pagkakagawa mo ng application letter. Yan kasi yung una nilang makikita before ka tawagan as para sa interview. Di ba? Hindi naman pwedeng interview ka agad. Kailangan mag-submit ka ng mga resume at saka application letter. So, yun yung una nilang makikita. Pag pangit yung pagkakagawa mo, pangit yung pagkaka-format mo, hindi na nila babasahin yun. Diretso na sa basurahan yun. So, sobrang dami ba naman ng magsasubmit sa kanila ng mga resume at application letter, hindi na nila pag-aaksaya ng panahon ng isang pangit na application letter. Number 7, what contact information should I include? Lahat ng possible contact information mo. Maglagay ka ng 2 contact numbers, cellphone, at kung meron mang telephone number, landline phone, ilagay mo yun. Ilagay mo yung email address mo. Ang pagkakagawa sa email address dapat formal. Okay? Hindi yung sexybiatch@gmail.com, hindi ganun. Okay? Dapat formal, proper yung email mo. College admission letter is also known as the letter of intent. So, mali ito hindi naman siya totally mali. Kasi pag sinabi mong letter of intent, ito yung letter na nakalagay yung intention mo. Lahat ng college admission letter ay letter of intent, pero hindi lahat ng letter of intent ay college admission letter. It is a brief discussion of your intention to be admitted in a specific course in college. So, college admission letter, isang letter of intent na nakalagay doon, nakasulat doon na gusto mong ma-admit sa isang specific course sa kolehiyo. So, kaya siya tinawag na college admission letter. Yung ibang mga universities kasi, sa mga colleges, kailangan mo munang mag-apply sa kanila bago kanila tanggapin. Hindi tulad ng mga ibang school na basta lang may pambayad ka, pang-enroll ka, kukunin ka nila. Employment application letter naman is widely known as a cover letter. So, it is used to introduce yourself to a prospective employer. Ito yung mag-i-introduce sa'yo sa prospective employer mo. Yun yung unang makakarating sa kanila. Hindi yung may kaibigan ka na mag-i-introduce sa'yo sa prospective employer. You write this to demonstrate your interest in the company, sell your services and qualifications in written form, and show that you are fit for a job position. So, ito na yung sinasabi ko kanina na ibebenta mo yung sarili mo. Para mabenta mo yung sarili mo, isulat mo yung interest mo sa kumpanya, sasabihin mo yung mga services na pwede mong ibigay at mga qualifications mo kung bakit kanila tatanggapin. It is usually submitted with resume. O nga pala, sa ibang mga company gaya ng call center company, hindi na sila nagre-require na mag-submit ka pa ng isang application letter kasi bibigyan ka nila ng isang application form. So, ang gagawin mo na lang, resume na lang yung ipiprepare mo. Pero, hindi ibig sabihin na hindi ka nagagawa. Mas mabuti na rin prepared ka all the time. Pag meron kang resume, dapat meron ka ring application letter. Pag hindi hiningi, okay lang. Pero pag hiningi, good job. Kasi prepared ka. Using any of the 3 letter formats, so yun yung block, modified block, and semi-block, depends on your preference as an applicant. But the most common layout for business letter is the block format, which means that all parts of the letter are aligned to the left. Maganda kasi tingnan yung block format kasi malinis siya. So, common siya. Kasi maganda siya tingnan, malinis siya tingnan. Kumpara sa ang block format kasi lahat ng parts nasa left. In a modified block format, the heading, date, complementary clause, and signature are placed slightly to the right of the center of the paper. So, nasa bandang right siya. Magsisimula kang mag-type sa gitna papunta sa right.
The least used format is the semi-block format na kaparehas lang ng modified block format. Ang kaibahan lang, yung mga paragraph, indented siya. Para saan kasi kung hindi ko gustong tingnan yung semi-block tsaka modified block format. Kaya mas maganda talaga yung block format. Ito na, binigyan tayo ni module na example ng isang application letter with with a complete parts. So, ang first nito is yung tinatawag na heading. Ang heading, ito yung address ng sender o address ng writer. Next ay yung date. So, kung kailan sinulat yung letter. Pero, mas maganda kung, kunwari, Biyernes ngayon, tapos ipapadala mo yung letter Monday. Then, mas maganda, i-date mo na lang on Monday. Then, take note, dapat yung month ay completely spelled out. Okay? Kompleto yung spelling nung month na ilalagay mo. Tapos, ganito lang yung format. Month, day, tapos year. Inside address, ito naman yung nakalagay dito yung pangalan ng tatanggap ng letter. Tapos, position, company or school, then address ng company and school. Pag hindi mo naman kilala yung padadalhan mo, pwede mong gawin to, the principal, the registrar's office, yung mga ganun, diretso ka na sa kung saan siya nagtatrabaho or kung ano yung position niya. Next is yung salutation. It usually begins with dear and uses colon at the end, colon, hindi semicolon, hindi rin comma. Pag ginagamit lang yung comma kapag ang letter ay isang personal letter. Pero sa mga business letter, ang gagamitin mo ay colon. Kapag kilala mo yung padadalhan mo, pwede mong ilagay yung apelyido. Kaya ng Dear Mr. Sanchez, Dear Miss Sanchez. Pag hindi mo naman alam kung kasado ba yung babaeng padadalhan mo or hindi siya kasal, gamitin mo pa rin yung Miss. Para kahit kasal siya, okay lang naman. Pag hindi mo naman alam kung babae o lalaki, di ganito gawin mo. Dear Sir, Madam. Body consists of the opening, middle, and closing paragraphs. Sa opening paragraph, nakalagay dito, nakasulat dito yung intention mo. Yung intention mo ba mag-a-apply ka ng trabaho or mag-a-apply ka as student sa university or college. And then, ilagay mo dito kung saan mo nakita yung posting, kung saan nakapost. Sa Jobstreet ba? Sa poster ba? Sa tarpaulin ba? Sa friend mo ba nalaman na merong hiring? Mga ganon. Ilagay mo rin dito yung date kung kailan mo nalaman na may hiring at kailan mo nalaman na open na yung school para sa mga bagong students. Ang body naman, dito mo isusulat yung qualifications mo. Kung ano yung natapos mo, kailan ka nagtapos, or ilang taon or ilang buwan na yung work experience mo, saan ka magaling, yung mga skills mo. Sa closing naman, magpapasalamat ka kasi syempre binasa nila yung letter mo, hindi na tinapos sa basurahan. Tapos lagay mo dito yung mga contact information mo. Then I look forward with eagerness to be part of your institution. Pwede mo ring ilagay dito na I look forward to meeting you in person para sa isang interview. Next is yung complimentary close, a polite way of ending your letter. It ends with a comma. So, example dito ay truly yours. Then, yung signature mo, the complete name and signature of the sender. So, ang pangalan mo dapat nakasulat in print. So, ibig sabihin, naka-uppercase lahat ng letters. Sa taas ng pangalan mo na naka-uppercase lahat ng letters, yung lalagay mo yung signature mo. Kadalasan napapansin ko yung mga high school students, ang papangit pa ng mga signature nila. So kung malapit ka nang makapagtapos ng senior high school or college, mas maganda gumawa ka ng permanente mong signature. Baka kasi mahirapan ka na. Kasi pag nakapasok ka na ng trabaho, may mga pipirmahan kang mga document, pati ID pipirmahan mo. Pag hindi mo gusto yung ginagamit mong signature, mahihirapan ka ng baguhin yun. So habang maaga pa, gumawa na kayo ng permanente at magandang pirma. What's more, given information below, write
a letter in block format. Ang block format, ibig sabihin lahat ng parts nasa left. Madali lang naman gawin to kasi binigyan naman tayo ni module ng example. Sundin nyo lang yung example and then I'm pretty sure na magagawa nyo ng maayos tong activity na to. Pero stress ko na rin, itong Mr. Jose S. Cartaño, ito yung padadalhan ng letter. O ibig sabihin, itong part na to ay inside address. Itong 2490 Zone 3, ito yung address nung writer. So, ito yung heading. So, dapat ito yung pinakataas. Baka kasi magkabaliktad. Your application letter is only 1 page in length. Dapat isang page lang. Okay, nabanggit ko kanina yung mga taong tumatanggap ng mga letter, marami silang natatanggap ng mga letter kung maraming mag-a-apply sa kanila. So, walang magsasaya ng oras para magbasa ng isang application letter na more than 1 page. Dapat daw free from errors. Syempre, bago kanila makita, eto muna yung unang makikita nila at mababasa nila. So, kung may mali dyan, negative na kagad yung impression nila para sa'yo. What I have learned, answer the questions below on a one whole sheet of paper. So number 1, what are the parts of an application letter? Sobrang dali. Andito lahat nakalagay sa page 16. Again, sagutan nyo to using complete sentence. The parts of an application letter are... Number 2, how do the various letter formats differ from each other? So, ang sagot makikita po rin sa page 16, yung block format, nakalagay lahat ng parts sa left. Yung modified block format, may mga parts na sa center ka magsisimulang mag-type or magsulat. And then yung semi-block format, parang modified block format, pero merong indentation. Number 3, when can we say that an application letter is properly written? So, properly written siya kapag ang body nakadivide sa 3 parts. And number 1, yung opening, di ba, nakalagay doon yung intention mo, tapos saan mo nakita yung posting. Sa middle part, nakalagay dito yung qualifications mo, skills mo, educational background mo, kung saan ka nakapagtapos. Last part is yung pag-thank you mo at paglalagay mo ng mga contact details. Masasabi mo ring properly written ang isang application letter kapag na-highlight nito ang mga skills mo na kailangan ng mga employer para sa kanilang company. Or nakikita ng makaka-receive ng letter kung bakit kanila tatanggapin sa kanilang university. Masasabi mo ring properly written ang isang application letter kapag nakita nila doon ang rason kung bakit kanila tatanggapin sa kanilang company or university. What I can do, identify the unique features and requirements in writing a college admission letter. Tapos, drawingan mo daw ng star sa iyong answer sheet. So, number 1, an employment application letter is sent together with a resume. Yes, star. Number 2, a college admission letter shows your intent to be accepted in a university. That's a star. Number 3, use comma after salutation. Again, gagamit ka lang ng comma kapag personal yung letter mo, pero kapag mga business letter, kailangan gumamit ka ng semicolon. Number 4, the body should have an opening, middle, and closing paragraph. That's a star. Number 5, mention all the job experience that you had, even the irrelevant ones. Hindi pwede. So, pwede mo din idagdag sa number 3 mo sa what I have learned mo na magiging properly written ang application letter mo kapag lahat ng mga nakasulat doon ay mga relevant information tungkol sa'yo na pwedeng gawing rason ng mga company at yung mga university para tanggapin kanila as a student or as an employee. Number 6, always have 2 spaces in between each paragraph of the body. So, hindi to star. So, baka magtaka kayo or baka malito kayo pag sinabing double space, hindi ibig sabihin na dalawa yung spaces na blanco in between paragraphs. Magiging double space ang mga nakasulat sa document kapag isang line lang ang blanco or dalawang beses ka nag-enter sa keyboard kung gumagamit ka ng Microsoft Word. Pero pwede mo namang isend ang spacing
sa taas, 'di ba? Sa Microsoft Word, sa taas sa mga ribbon, may mga nakalagay, may mga option doon. Punta ka doon sa spacing. Pag sinet mo sa 2, ibig sabihin double space na siya. So hindi ka na kailangan mag-enter ng 2 beses, isa na lang. Number 7, both letters should be limited to 1 page only. This is a star. Number 8, use block format for college admission and job application letter. This is a star. Number 9, sign directly above your printed name. This is a star. Number 10, always include in your letter where the job advertisement was seen. This is a star. Ilalagay ito sa first paragraph mo sa body. Okay, assessment. Choose the letter of the best answer. Write the chosen letter on a sheet of paper. Number 1, which of the following should you consider to do when writing a college admission letter? Letter A, convey why you are interested in the course. Ang letter B kasi is for job application. Number 2, this is a letter of introduction attached to a resume to introduce yourself and explain your qualifications to potential employers. The answer is letter D, cover letter or job application letter. Number 3, what type of letter discusses the intention of the sender in attending a college program? It is a college admission letter. Number 4, what should be the proper arrangement of your letter after heading and date? It's letter C, inside address, salutation, body, complimentary close, signature. Number 5, the date of a letter is always placed under the heading. Number 6, which information should you not include in your cover letter? It's letter B, company's background and history. Pero actually, pwede ka naman maglagay ng something about the company but hindi detailed, gaya ng background tsaka history. Pwede mong sabihin na, I know that your company is one of the best companies this year. O, ganyan. Pero hindi mo i-discuss yung background tsaka history ng company. Number 7, when you do not know the name of the person you are writing to, it is best to begin your salutation with, Dear Sir, Madam, letter C. Number 8, when do you need to send a cover letter? The answer is letter A, every time you send a resume for application. Number 9, how many pages should you normally allot for your application letter? It's only 1 page, that's letter A. Number 10, in writing an application letter, the most applicable complimentary clause is letter A, truly yours. Number 11, how should you write your middle paragraph? So, nakalagay sa middle paragraph yung education and qualification. So, letter A. Number 12, which feature or requirement in writing an application letter should not be considered? So, letter A, use any kind of paper as long as it is clean. Actually, ako, nung nag-apply ako dati sa mga call center company, hindi ko na minamind kung anong size ba yung bond paper na ginagamit ko. Siguro short yon or ito letter size. Letter size pa tawag doon. Basta yung 8.5 by 11, yun yung ginagamit ko. 13, you're writing an application letter to the Human Resources Manager of City Savers Bank, Laguna. So, alin dito ang sa inside address? It's letter B. Okay? Sa inside address, lalagay mo dito yung pangalan nung magre-receive ng letter, yung position niya, yung department kung saan siya nagtatrabaho, yung company kung saan siya nagtatrabaho, yung address ng company. Number 14, which of the following should be seen in your closing paragraph? The answer is letter C. I look forward with eagerness to be part of your institution. So, yeah, letter C. Number 15, which should not be seen in your opening paragraph? Okay, ano bang sagot dito? It's letter D. At present, I'm working as a computer programmer. So, this should be written sa middle paragraph. Okay, that's gonna be all for lesson 2.
writing a writing application letters. I hope that you learn a lot. And then sana nakatulong ako sa pagsagot ng module. May kadalian lang naman yung lesson 2 na to eh. So yun, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na, hit mo na rin yung notification bell para wala kang ma-miss. Sa mga supporters, thank you very much. Keep on supporting, guys. Tsaka share nyo na rin sa mga friends nyo. Huwag nyo rin kalimutang mag-like. Bye-bye!